Morning, brothers and sisters. Good morning. Today is the day that the Lord has made. Today we're about to witness a very historical event in the life of our pastor, our beloved pastor, Joshua de los Reyes, as he will be ordained later on. Please, everyone, help me welcome Bishop Ephraim Tendero, the Global Ambassador for World Evangelical Alliance, or WEA, and of course, Bishop Leo Alconga, the National President for Philippines for Jesus Movement, or PJM, as they officiate Pastor Joshua's ordination. Let us give honor to this man of God, and again, give them a warm welcome of applause. And I would also want to welcome each and every one of us who are here today as we are gathered in this worship hall, not just to have a regular Sunday worship, but we are here, we are chosen by God rather, and take part in this very grandiose event. As Pastor Joshua commits himself and dedicates himself to the works of the ministry, his ordination. Aren't we glad we're all here to witness? Thank you, Lord. And right now, I would like to request everyone to keep our silence. Let us bow our head for just a few seconds. Let us feel the warmth of God's embrace. Let us feel the presence of the Holy Spirit. Thank you, Father. And let me now read to you a passage from the book of Psalm. From Psalm 100, a psalm for giving thanks. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Let us please stand up for the invocation. Let's bow our head and try to focus on Jesus. Forget about all the worries that this world give us. Just look upon Jesus. Look on His face. Focus on Him. Almighty Father, we praise and worship You. We thank You for allowing us to gather before You. Please give us an open heart to receive Your words, and let these words to manifest in our daily lives. We thank You for the guidance and protection bestowed upon us. Thank You, Father God, for Your unconditional love. Though most of the times we feel unworthy of Your forgiveness, we feel undeserved of Your blessings. Yet, we became Your true sons and daughters. Through Your Son, Jesus Christ, we became holy and perfect. Holy Spirit, we let Your presence be felt and sanctify each one of us here. Lord, we lift to You this day as we will witness the ordination of our beloved pastor, Joshua de los Reyes. Please guide him all the days of his life as he humbly dedicates and commissioned himself to the works of the ministry. May all this be pleasing and honoring to You, O Lord. Today, as we listen to Your words, may we be focused to nothing but Jesus, as we acknowledge Him
to direct our paths and cover us with His holiness. Truly, Lord, You are the Prince of Peace, the miracle worker, the promise keeper, and the King of all kings. We declare that this ordination be spirit-filled and pleasing to You, O Lord. All this we lift to You. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Mataas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Bago po tayo mag-awitan, pwede po bang kawayan po natin ang ating mga katabi at sabihin po natin na natutuwa ako dahil kasama kita ngayong umaga. Hallelujah. Ngayong umaga po, wala po tayong ibang gagawin kundi pasalamatan at dakilain ang kanyang gawa. Amen? So sabay-sabay po tayong awitan ng ating Diyos. Mataas sa palakpak po para sa ating dakilang Panginoon. Yes, Lord. Palakpak po natin ang ating mga pinagpalang buhay. Sa pangalan ng pagpapala mo'y
Wala na kang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor. Yes, Lord. Magkukulang sa bata at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umahabaw sa bata at higit pa. Sapat sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa bata at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umahabaw sa bata at higit pa. Sapat sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Higit pa. Ikaw ay sapat na, Diyos. Pataas ang palakpakan sa ating dakilang Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Lord God. Patuloy ka namin, O Diyos, na papupurihan at pasasalamatan, Panginoon. Yes, Jesus. Kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagkulang sa aming mga buhay, O Diyos. Patuloy po nating awitan at pasalamatan ang ating dakilang Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Lord. Panginoon, ito po ang nais ng aming mga puso, Diyos. Ang ikaw ay papurihan at pasalamatan sa iyong dakilang gawa. Yes, Jesus. Yes, Lord God. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Yes, Lord. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon Yes, Lord. Minsan paawitan po natin ang ating Diyos. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka kulang. Biyaya mo sa aking laging daan. Pag-ibig mo sa akin
dakila ka, Panginoon. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Yes, Jesus. Yes, God. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Yes, Lord. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Yes, Lord, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka sa bawat bighati, sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Isa pa sa bawat bighati, sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. O, dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Yes, Lord. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila. Isa pa, tataas, yes, Lord. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila. Isa pa itaas ang dakilang pangalan ng ating Diyos. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba, O Diyos, dakila. Yes, Lord. Yes, Jesus. Dakila ka. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka. Yes, Lord. O Diyos, dakila ka. Minsan pa awitin po natin. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Lahat ay
Diyos, dakila ka. Sa huling pagkakataon, awitin po natin, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, lahat ay awit. Tangka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Dakila ka, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat mula sa aming mga puso, O Diyos. Mataas sa palakpak para sa ating Panginoon. Our scripture reading is taken from 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 13 and 1 Timothy chapter 5 verses 17 to 22. This saying is trustworthy. If anyone aspires to be an overseer, he desires a noble work. An overseer, therefore, must be above reproach, the husband of one wife, self-controlled, sensible, respectable, hospitable, an able teacher. Not addicted to wine, not a bully, but gentle, not quarrelsome, not greedy. One who manages his own household competently, having his children under control with all dignity. If anyone does not know how to manage his own household, how will he take care of God's church? He must not be a new convert, or he might become conceited and fall into the condemnation of the devil. Furthermore, he must have a good reputation among outsiders, so that he does not fall into disgrace and the devil's trap. Deacons, likewise, should be worthy of respect, not hypocritical, not drinking a lot of wine, not greedy for money, holding the mystery of the faith with a clear conscience. And they must also be tested first. If they prove blameless, then they can serve as deacons. Wives, too, must be worthy of respect, not slanderers, self-controlled, faithful in everything. Deacons must be husbands of one wife, managing their children and their own households competently. For those who have served well as deacons acquire a good standing for themselves and great boldness in the faith that is in Christ Jesus. First Timothy chapter 5 verses 17 to 22. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Verse 18, for the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborer deserves his wages. Verse 19, do not admit a charge against an elder except on the evidence of 2 or 3 witnesses. Verse 20, as for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all, so that the rest may stand in fear. Verse 21, in the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality. Verse 22, do not be hasty in the laying on of hands, nor take part in the sins of others. Keep yourself pure. Today we give God glory, honor, and all praise. Siguro marunong naman kayo mamalakpak para sa Panginoon.
Kung ano man pong nakikita niyong aking kasuotan, hindi po nagbabago ang inyong pananampalataya. Opo. Ito lang po ay para sa special celebration, special occasion in the life of Pastor Joshua. I've been tasked to state to you the purpose of this gathering. Of course, this is Sunday, and normally, Pastor, we gathered to worship God. But aside from that, God has granted us an opportunity to witness a very special celebration, a very special commendation, and a very special commitment, and a very special fulfillment of a covenant between Pastor, the God that he served, he loved, and the congregation that he also loved. First, let me state that the purpose of this occasion is to declare in public the calling of Pastor Joshua. He is not called because of this ceremony. He is not called because of what will happen in the program today. He was called of God long time ago before he knew it. Kung hindi kayo naniniwala, edi problema nyo yun. The Father was called of God. The Son was called of God. Secondly, we are here to state our purpose that we have accepted the endorsement of the church in general, the elders, and the senior pastor, that he be ordained this morning. And the ordination carries with it some implication that you will witness in a while. Third, our purpose today is to declare once and for all that the church, blessings and the word community, are with him, are for him. Kung ayaw nyo, di nasa inyo. Kasi pastor, di ba, na alaman mo yung kwento. Sabi, how is your congregation? As far as your relationship is concerned. Sabi ng pastor, 100%. What do you mean by that? Parang narinig ko ito kay Bishop Tendero eh. Bakit 100%? Sabi niya, 50% are for me. 50% are against me. So 100%. But that is not the case, I believe. That is not why we are here. We are here because we are united in our faith, in our acceptance of the pastor that is going to be ordained this morning. Pag hindi nyo siya tanggap, you are free to go home. Pwede po kayo umuwi. But praise God, every one of us accept the mandate of God, the calling of God for Pastor Joshua. And the commendation of each one of you. And the official endorsement of the officers of the church, led by your senior pastor. And so, we praise God that today, we have been given by God the opportunity and the privilege to conduct
this public ceremony as witness for the call of God to Pastor Joshua. Thank you. God bless you all. May I request the elders of the church to rise up? Pwede ba tumayo ang mga workers and coordinators? Sapagkat sa pagkakataong ito ay atin ang itatalagang lubusan sa 100% paglilingkod at matupad yung covenant niya kay Lord sapagkat ang Diyos mismo ang tumawag. Hallelujah. So, Honorable Bishop Ephraim Tendiro, Bishop Alconga, sila po ang mga elders. Palakpakan naman natin ang ating mga manggagawa. Dito ha. Okay, dito raw kayo, halik kayo dito. O sa likod, dito tayo. Kaya naman tayo dito. Naalala ko pa ho nung pagkatapos po may konti hong istorya akong babanggitin sa inyo habang, tuloy kayo dito. Para ho sa mga hindi nakakaalam ng pangyayari, sapagkat sabi nga ni Bishop Leo Alconga, ay naman ang totoo na wala pa tayo sa mundong ito, o baka kahit wala pa sa sinapupunan ng ating mga magulang, ay meron ng itinilaga ang Diyos sa atin. At naalala ko po nung si Joshua pagkatapos niya ng kolehiyo at pumasa sa CPA board exam, pansamantala ho siya ay naghanap ng trabaho. Tanggap po siya sa Sisip Gores and Bilayo, sa Philippine Airlines, at tinatawag din dito sa malaking kumpanya dito sa FCIE, yung Cypress. Nasa kanya na ho pamimili eh. At hindi ko kalain, sabi ko, ano nangyayari na sa iyo? At para mampauli-uli ka lang. Kinausap ako niya ng sarilinan. Daddy, may sasabihin ako sa iyo. Okay. Parang hindi ho ako masaya eh. Parang hindi yun ang aking katawag ng Panginoon sa akin eh. Na ako ay sa corporate world matalaga ang oras ko. O anong ibig mo sabihin? Gusto ko hong magpastor. Sabi ko, that is the revelations of God na tinanggap ko. Nung ako'y magpastor, hindi ko rin akalain. For all you know, hindi ko hangarin ang maglingkod sa Diyos. Ang nais ko, ako'y as a Batanggin yung dumating sa Tagaytay, negosyante ako. I resigned from my office in Makati. I used to work with an oil company at umuwi ako ng Tagaytay. Pero nag-decide ako magnegosyo. At ito hong ating worship hall na ito, kaya gayang iba't iba ang yari ng haligi, ay ito po ay bodega ng aming mga paninda. I have 5 grocery stores from Mindez, Cavite, at saka dito sa Tagaytay City, at saka Alfonso. Iba't iba ho ang aking dinadalang mga negosyo. Dinakot ko ng lahat. Pero hindi pala yun eh. Don't you know na totoo salita ng Diyos na sa lahat ng nangyayari, tungo ito sa kabubuti. Bumagsak po ako. I was a bankrupt businessman. Hindi ko kalahin maghihirap ako. At wala ho akong ginawa kundi umiyak sa Panginoon. Yung pala ang pagkakataon na ako'y napalapit sa Panginoon at naging pastor na wala namang formal education. Na-question nga ho ako dito eh. Ng pamunuan ng Ministerial Council at ang sabi paano ako naging pastor? As an accountant, madali ho akong gumawa ng papeles. Madali ko nakuha sa SEC.
Pero I used to work as a board member ng isang Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated. And I was fortunate enough na nakarating ho ko sa ibang bansa. Yun yung binabasa kong Corinto, Pilipos. Nakarating ho ako sa Roman city of Corinth. At doon ho nanong nadama ko. Nung ako ho ay nagtayo ako'y naatasan ng aming community na mag-organize ng branch sa Greece. At doon ho ako nagkaroon talaga ng lubusang encounter sa Panginoon. At pagbalik ko ho dito, as a pastor, nagkatanong ako sa Panginoon, sino magkapatuloy nito? But God gave me a vision that Joshua ang magpapatuloy. Parang nasa Biblia. Si Diyos, para ako naging Moses, si Diyos ang magkapatuloy. At yun yung nangyari. Kaya sa pagkakataong ito, ako ho ay naniniwala na talagang hindi ako ang may kagustuhan, ipinaalala sa akin ng Panginoon ang magandang plano kay Joshua at darating ang pagkakataong ito. Palakpakan naman natin ang Panginoon. At si Lord talaga may promotion because God is good all the time. Noong ako ho ay na-ordain, ang nag-ordain ho sa akin ay yung Tagaytay Ministerial Fellowship Incorporated. At may mga guest kaming bishop din noon at 2 days. 2 days ho na sa biyaya ng Diyos ay nakapasa. Pero this time, isipin naman ninyo yung nakikita natin sa television. Si Bishop Leo Alconga, si Bishop Efrem Tendero, na ito pong atin pong mahal na kapatid na si Bishop Efrem Tendero, siya po ang counterpart ng Pope nung tayo nasa Katoliko pa. Siya po ang pinamataas sa world, namumuno sa World Evangelical Council of Churches. At kaya ho, salamat sa Panginoon, and now here we are, congregations, and my dear Bishop, Efraim Tendero, and Leo Alconga, at sa Panginoon, higit sila sa Panginoon. Amin pong itinatalaga ang aking anak, ang aming kapatid, na si Joshua de los Reyes, bilang tagapangasiwa o ambasador ng ating Panginoon, na maglingkod hindi lamang sa ating kongregasyon, kundi sa lahat ng tao, ayon sa pagtawag ng Panginoon sa Kanya. Malubos po kami po na mga naritong manggagawa, ay malubos namin itinatalaga at the disposal of God, saan man po siya dalhin. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon at sa inyong lahat, mga kapatid at mga pinagpipitagang panauhin, na sa pagkakataong ito ay lalong napag-ibayo pa ang aming pangitain na si Joshua ay maglilingkod o lingkod ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat. Thank you. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa endorsement ng elders. Tunay nga pong kinikilala natin na ang ating pastor, Pastor Joshua, unang-una ay tinawag ng Panginoon, pero kinilala rin ng pangunahan ng Blessings in the Word community. At nakita natin kung paano ang mga elders ay sama-samang nandito upang sabihin, nais naming siya ay tunay na italaga, ordinahan upang maging ibigay ang kanyang buong buhay fully para sa ministry of the gospel. At nais ko pong sabihin na actually ito ay ikakasal kasi si Joshua December 7. Tama? Tama ba yon? Kano ka nga ikakasal? So nagkakaroon na ho kami ng counseling session ni Joshua at saka ni Christine. Tapos sabi ni Joshua, Bishop, pwede bang during my wedding, magkaroon tayo ng ordination? Sabi ko, unfair yan kay Christine.
Kasi yung ordination ay special celebration. Yung kasal, special celebration, hindi mo pwedeng pagsabayin yan. Di ba? Kaya sabi ko, kung gusto mo, pag-isipan natin, pwedeng bago ka ikasal, magkaroon ng ordination. Kaya medyo napabilis po ito. At nagpapasalamat po tayo na ang elders ng iglesia ay sumulat at humiling na kung maaari ay bigyan siya ng na magkaroon tayo ng ordaining council at yung ordaining council ang magsusuri sa kanya at sinuri po namin siya sa kanyang una, pagkakilala sa Panginoon, pagkatawag ng Panginoon, ang kanyang mga paniniwala, ang kanyang mga prinsipyo ng paglilingkod, tiningnan din yung kanyang tungkol sa pamilya at sa moralidad at yung kanyang commitment. So medyo hindi ho ito parang medyo kinabahan nga si Joshua nung magkaroon kami ng aming interview sa kanya. Nilagnat nga po siya bago magkaroon ng yung aming interview para sa kanya. Hindi ko ho sinabi sa kanya kung sino yung aming binuong ordaining council. At noong araw ng aming ordination council interview, nag-text siya nung umaga, sabi niya, may lagnat po ako, pwede ba nating i-postpone? Sabi ko, nako, hindi na pwede dahil mahirap pagsamasamahin itong grupong ito na sa dami ng kanilang mga schedule. Sabi ko, matulog ka na lamang at pagkatapos, pagising mo, baka naman huhupan ang lagnat mo. Ay, nung makita niyo yung ordaining council, talagang nawala ang lagnat dahil pinagpawisan siya. Kaya, Joshua, kung babanggitin ko po yung ating ordaining council, unang-una si Bishop Leo Alconga, siya ang president ng Philippines for Jesus Movement. Tapos, nandun si Bishop Noel Pantoja, ang National Director kasalukuyan ng Philippine Council of Evangelical Churches. Nandun din si Bishop Evangelio Mercado, siya ang dating chairman ng Philippine Council of Evangelical Churches at siya rin ang bishop ng Zion Christian Church here in the Philippines. Bishop Manny Carlos, siya ang bishop ng Victory Ministers Association ng Victory Christian Fellowship. Si Dr. Timoteo Hiner, ang Chancellor, President ng Asian Theological Seminary. Bishop Cesar Punsalan, siya rin ang naging chairman din ng PCEC at kasalukuyang chairman ng Asian Theological Seminary at siya rin ang tagapanguna ng Southeast Asia Theological Seminary. At ako po yung panghuli na kasama nila. Kaya wala pa akong kilalang na-ordain na itong grupong ito nagsama-sama. Kaya special ka rin, Pastor Joshua. Di ba? Special din po ang blessings in the Word community. Hindi naman natin tinataas yung mga tao, kundi pinapakita lang natin na pinapahalagahan po natin ang gawain ito. Sapagkat sa ating pagkilala na gusto nating makilala na ang taong iyong kinikilalang tinawag ng Diyos ay hindi po para bang itinulak lamang. Di ba? Kundi ating sinuri, ating tiningnan. Bago po magkaroon ng ordination, pinagsabit pa si Pastor Joshua ng mga ibang dokumento para ipakita. Tapos, kaya yung mga ordaining council, kanya alam nang itatanong. Kinabahan ka ba noon? Medyo. Okay? At nagpapasalamat po tayo. At nais kong sabihin bilang chairman ng ordaining council na kaming 7 na bumasa sa kanyang mga patutuo at kanyang paniniwala at sa kanyang pamamaraan ng paglilingkod at iba pang mga bagay na aming tininan sa aming pong eksaminasyon sa kanya, ay nagkaroon kami ng unanimous decision. 100%. Yun ang 100%. Unanimous decision. Na aming nakita na ang kanyang pagkatawag, ang kanyang kalooba, yung kanyang gifts, spiritual gifts, at ang kanyang kaalaman ng salita ng Diyos ay
karapat-dapat siyang kilalanin to be on full-time ministry as a minister of the gospel at bibigyan ng title na Reverend Joshua B. De Los Reyes. Kaya nagpapasalamat po tayo sapagkat yun ay talagang kaloob ng Panginoon. Ngayon po, kaya pinagbaligtad ko po, unahin mo na yung, sabi ko, baligtad nga natin. Unahin natin yung endorsement dito sa program, tapos ngayon yung affirmation ng Ordaining Council. Kaya nagpapasalamat po tayo na ang mga lalaking napili na maging Ordaining Council ay pinagtibay ng buong bungo na si Pastor Joshua ay kikilalanin na maging Reverend Joshua De Los Reyes. Okay? Tatawagin ko po ngayon si Bishop Leo para sa kanyang pledge ng atin pong oordinahan, Pastor Joshua. Pastor. Sinasang-ayunan ko po ang pahayag ni Bishop Tendero. Ako po ay Chairman of the Ordaining Council ng ABCOP, Alliance of Bible Christian Churches Communities of the Philippines. Wala pa pong naitala na kagaya po nang makikita nyo sa kanyang ordination document or certificate ang mga binanggit ni Bishop Tendero. Kaya hindi po, kilala kita. Gusto ko lang sabihin, kaya kami po talaga ni Bishop Tendero ay privileged, honored to be part of this ordaining council. Alam po ninyo, nung nagkaroon na po ng verbal examination si Pastor Joshua, ang lagi ko pong napapansin sa kanya ay kahit na halatang ninenervyos siya, pero nakangiti. Iba yung ninenervyos ka na hindi ka nakangiti, lalo kang ninervyosin. Pero pag ninenervyos ka at nakangiti, gumagaan ang nervyos mo. Pero may nervyos ka pa rin. Kaya lang magaan. Alright. Sa araw nito, tayo po ay positive. Sino pong positive sa inyo dito? Wala. Kami ni Bishop Tendero ay positive po kami. Positive po kami sa pag-ibig, pagmamahal namin sa Diyos na buhay. Positive po kami na hindi kami tatalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Positive po kami, at sana kayo din lahat, na ipagpatuloy kung ano man ang assignment natin sa Panginoon at sa Kanyang gawain. Positive po tayo sa lahat ng crisis at challenges ng buhay, sapagkat hindi po tayo nakatingin sa COVID, nakatingin po tayo kay Christ. Hindi po tayo natatakot sa pandemic, sapagkat kasama po natin ang presence ng Panginoon Diyos. Kaya dapat pag lumabas kayo, masigla talaga kayo. Ano bang nangyayari sa mga taong ito? Bakit sila ganyan? Dapat nilang malaman na ang mga anak ng Diyos ay kaiba at iba talaga, sapagkat may katiyakan tayo sa ating buhay dito at sa ating buhay doon. Pero sa ngayon ay positive tayo sa tagumpay ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng challenges ng buhay ay pinagtagumpayan ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Amen!
Ngayon po ay, ito po ang tinatawag na the pledge or the promise portion ng ordination. May tatlong tanong lang po ako kay Pastor Joshua at huwag kang matakot at una, congratulations pala sa December 7 . From December 7 to pagdating sa 10, lalahanin mo. Birthday ko yun. Alright po. Number 1 na pledge. Do you pledge before God and before this congregation that you will be true and faithful to your calling? Ang iba po, di ba bisa pang iba, tumataas ng kanang kamay. Ang iba, nilalagay ang kamay sa puso. Pero okay lang. What is important is what God sees in your heart. Okay? Pangalawang tanong, nangangako ka ba na paglilingkuran mo ang blessings of the Word Community Church ng may buong katapatan, kasiglahan, at patuloy kang maging hamon na ang buong church ay sumama rin sa paglilingkod sa Panginoon? Nangangako po ako. Pangatlo po at katapusan, nangangako po ba kayo na ang buhay po ninyo ay patunay ng pagkatawag ng Panginoon sa inyo, patunay na ikaw po ay hindi ordinaryong pastor, patunay na ikaw ay isang alagad ng Panginoon na dala-dala mo ang power and authority and mandate of the Lord God, kaya ito ay pag-iingatan mo at pagsisikapin mong magamit sa tamang paraan sa tulong ng Banal na Espiritu at sa tulong ng salita ng Diyos. Sa tulong po ng biyaya ng Diyos, nangangako po ako. Congratulations! Lakpakan po ulit natin ang ating Panginoon. Pwede po tayong tumayo. Let's offer a song to our Lord Jesus Christ. Amen. Let's lift our hands to God at this moment. We want to glorify you, O Lord Jesus. Thank you, O Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me with your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now
Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me with your cleansing flood. Now all I know is your forgiveness and amazing grace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High lifted up. Jesus, Son of God, the dawning of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Sing worthy, sing worthy, sing the Lord, sing worthy, sing worthy, worthy is the Lamb. Sing worthy, sing worthy, sing worthy is the Lamb. Sing worthy, worthy is the Lamb. Jesus, Son of God, crown you now with many crowns. You reign victorious, high lifted up. Jesus, Son of God, the dawning of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing worthy, sing worthy. Worthy is the Lamb. Sing worthy. Worthy is the Lamb. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Let's clap our hands to the Lord. Amen. Jesus. Maaari na po kayong magsiupo. Sa pagkakataon po ito, ako ay nahiling ng bigay ng charge kay Joshua at ganoon din sa kongregasyon. Pero sabi ni Joshua, dahil ito ay pananambahan ng linggo, tuloy-tuloy mo na rin mensahe. Pero related po yon. Kaya ang pinabasa ko ay yung dalawang bahagi ng banal na kasulatan sa 1 Timoteo Kapitulo 3 at 1 Timoteo Kapitulo 5 upang ipakita natin kung ano, unang-una, yung pamantayang ipinagkaloob ng Diyos sa mga tagapamuno ng ating iglesia. Doon po sa 1 Timothy chapter 3, maliwanag na sinabi doon, ano ang mga katangian na dapat makita sa isang namumuno ng iglesia. At bibigyan kong diin yung verses 1 to 7 ng 1 Timothy chapter 3. Kanina nakatayo po dito yung mga elders ng church. So kasama sila na meron ganitong dapat katangian. Pero higit sa atin pong kinikilalang magiging tagapanguna at nagpapatuloy sa gawain ng Blessings in the Word community.
ano yung mga qualities, ano mga requirements, anong mga characteristics na dapat makita sa isang tinatawag na tagapanguna at leader ng iglesia. Gagamitin ko yung acrostic elder upang ipakita ang ilang katangian, 5 katangian ng isang elder ng iglesia. Tagapanguna ng iglesia. Unang-una, letter E, dapat exemplary ang karakter. Napansin yung sinabi niya dito, totoo yung sinasabi na kung gusto nating maging church leader ng isang tao, napakabuting trabaho ang gusto niyang gawin. Verse 2, ano daw po ang pananagutan? Verse 2, ang church leader dapat walang makikitang mali sa kanya. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin perfecto dahil hindi naman tayo dumating na perfecto tayo. Pero kung nagkamali, hindi mo agad sasabihin, ay itatago ko yung kamalian. Wala siya dapat skeleton in the closet. Nakatagong mga baho ng buhay. Kundi kung siya nagkamali, lalapit sa Panginoon para sabihin, ako'y nagkamali, hihingi ng tawad at pagsasayos ng Panginoon. Pero walang makikita na mali sa kanya, ibig sabihin, dahil ang kanyang buhay transparent sa Panginoon, at kung meron man siyang naging pagkakamali, ilalapit niya sa Panginoon para linisin ang anumang pagkakamali. Hindi niya ilalagay lamang sa ilalim, itatago, o kaya ilalagay sa closet. Pero maganda sa buhay ay meron kang maayos na halimbawa, pamumuhay na magiging dapat pamarisan, tularan ng lahat ng tao. Isa lang ang asawa, hindi pa siya qualified. Kasi wala pa siyang asawa. Ganun ba yon? Ibig sabihin ito, hindi ibig sabihin pagka binata ka, hindi ka pwedeng maging leader ng iglesia. Pagka dalaga ka, hindi ka pwedeng maging leader ng iglesia. Ibig sabihin, tapat kung merong asawa. One woman man. Hindi pwedeng may iba-ibang asawa o iba-ibang kinakasama. One woman man. Kaya, Christine, December 7, ikaw lang yun. Di ba? Isa lamang ang asawa. Matino ang pag-iisip. Di ba? Matino ho ba si Pastor Joshua? Okay. Ibig sabihin, hindi nag-iisip ng kasamaan, kundi maayos. May control sa sarili. Hindi high blood. Marunong mag-control. Kagalang-galang. Tingnan natin. Mukha naman ho. Kagalang-galang. Okay? Kagalang-galang. Nagwe-welcome ng ibang tao sa bahay niya. Kaya nagpapagawa ng parsonage dito eh. Di ba? Nasaan ba? Nasa kabila. Kaya welcome na welcome ho kayong pumunta doon. Pero magpapaalam muna kayo kay Christine later on. Dahil siyempre baka hindi pa nakapagluto. Tapos, may dinagdag dito na yun lang yung sasabihin nating skill na dapat din po siya ay at may kayang magturo. So, unang-una, exemplary. Magandang halimbawa. Pasado ho ba? Sabi nyo, check. Okay? Okay? Pero hindi lang sa kanya, kundi sa lahat sa ating mga elders. Okay, check. Okay? Pangalawa, dapat siya ay leader proven in the home. Check. Kasi ang sabi dito, dapat na ma-manage niya ng maayos ang pamilya niya. Kung may anak na siya, sinusunod siya ng mga anak at marunong silang gumalang. Sinusunod naman siya ng mga spiritual children niya. Di ba? Sinusunod siya ng mga tao tinutulungan niya. So check. Leadership proven in the home. Kasi kung hindi niya alam kung paano i-manage ang sarili niyang pamilya, paano niya alagaan ang buong church ng Diyos? So, leader proven in the home? Check? Check. Okay. Pangatlo, verse 6, dapat dignified yung behavior. Ibig sabihin, dapat hindi siya baguhan, babalikan ko po, dapat hindi siya lasanggero, verse 3, dapat hindi siya lasanggero o bayolente.
Check. Dapat mahinahon? Check. Hindi pala away? Tingnan natin. Hindi parang mahina yung check doon. Hindi pala away? Check. At hindi mukhang pera? Okay. Pasado. Dignified yung behavior. Tapos, wala ata sa qualification yon. Verse 6, dapat established in the faith. Hindi siya dapat baguhan sa faith para hindi siya mapuno ng yabang at hindi maparusahan gaya ng nangyari sa devil. Check? Check. Hindi siya baguhan sa pananampalataya. Kaya ho sinubok din namin yun eh. Okay? At panghuli, dapat letter R, dapat sabi niya, dapat nire-respeto siya ng mga tao sa labas ng church para hindi siya mapahiya at mahulog sa trap ng devil. Respected in the community. Okay? O, pasado pala si Pastor Joshua eh. Exemplary character, leader proven in the home, dignified yung behavior, established in the faith, respected even by unbelievers or people in the community. Okay? O, pasado. Okay. Pero sabi ko, hindi lamang siya, kundi lahat tayong mga elders. At kung tayo pipili ng mga elders, dapat na meron ganitong katangian. At ang hamon ko naman sa mga kabataan pa, di ba pa, mag-aspire tayo na magkaroon ng ganitong katangian para later on, check din tayo. Okay? Di ba? Makita yung ganong katangian. Exemplary character. O, ano yung acrostic? Elder. E, exemplary character. L, leadership proven in the home. D, dignified behavior. E, established in the faith. And then R, respected even by unbelievers or in the community. Okay? Elder. Ngayon naman, ano yung ating pananagutan sa pastor? At dun po sa 1 Timothy chapter 5, ay pinagpatuloy ni Apostol Pablo, ano yung ating pananagutan kay pastor? Unang-una, gagamitin ko po yung acrostic, pastor. Okay? Unang-una, provide him with double honor. Anong ibig sabihin yan? Yung mga leaders, 1 Timothy chapter 5 verse 17, yung mga leaders na naglilid ng maayos, dapat i-appreciate nyo sila at bigyan ng tamang suporta, lalo na yung nagtatrabaho ng mabuti sa pagpipreach at pagtuturo. Sabi nga ng scripture, huwag mong tapakan ang bibig ng baka habang inaapakan ito ang mga butil at dapat paswelduhin ang nagtatrabaho. Okay. Anong ibig sabihin ng provide him with double honor? Una, kagalang-galang yung posisyon. Kaya nga, as minister of the gospel, meron siyang prefix sa kanyang pangalan, reverend. Siya po'y banal. Reverend, kagalang-galang. So yun ang honor. Ginagalang natin with honor. Pero bakit double? Hindi lamang yung ginagalang, kundi yung honorarium ibibigay din natin. Tama? Anong context na sinasabi dito? Yung mga leaders na nagli-lead, i-appreciate natin. Tama, yung honor. Pero dapat din bigyan ng tamang pasweldo yung mga nagtatrabaho dahil sila ay naglilingkod sa pangalan ng Panginoon. Tama po ba? Ibig sabihin, hindi na niya kailangang maging CPA. Iniwan na nga niya yung pagka-CPA. Hindi niya kailangang maging businessman para makapag-concentrate siya sa paglilingkod sa Panginoon. Saan siya kukuha ng pangsuporta sa pamilya? Saan siya kukuha ng later on, pambili ng gatas kung sila ay magkaanak na? Saan siya kukuha ng pagpapaaral ng mga anak? Dapat ang iglesia ang magbibigay ng suporta sa kanya. Because ang bakang nagigiik ng, sabi dito, ang bakang, wag mong busalan o wag mong takpan ang bibig ng baka habang inaapakan ito ang mga butil ng kanilang ginigiik. Siya ay full-time sa paglilingkod sa Panginoon. Provide him with double honor. Check? Okay. Pangalawa, nandun to, letter A, verse 19. Armor him from false accusation. Huwag mong tanggapin ang sumbong laban sa isang leader ng church except kung 2 o 3 witness yung nagsabi.
Kasi madaling magpadala ng fake news ngayon. Okay? Ay, alam mo ba si pastor? Nako, mayabang yan. Oh, bakit? Eh, natalo ako sa kayabangan eh. Oh. Nalamangan ako eh. Oh. Dapat doon, bago mo entertain yung anumang akusasyon sa kanya, meron ka bang 2 o hanggang 3 na pwedeng magpruweba, na mag-testify o maging witness. Kung ikaw lamang, ay kapatid, hindi mo na kita papakinggan dahil dapat merong corroborating witness. Dito kinuha yung sa legal requirement na meron kang corroborating witness. Merong at least 2 hanggang 3. Kung wala, huwag mong pansinin. Because we have to armor him, protect him, and insulate him from false accusation. Check? Okay. Pangatlo, letter S, we need to secure his testimony. Verse 20, pagalitan mo sa harap ng lahat yung ayaw tumigil sa paggawa ng kasalanan para matakot yung iba pa. Ibig sabihin, kung yung nagkwekwento at nagsasalita ng hindi tama laban kay pastor, ay ayaw tumigil, pagalitan mo sa harap ng iba. Kapatid, yung ginagawa mo hindi na tama. At kung dumating man si pastor din, ay merong ginagawang hindi tama, dapat din pagalitan siya publicly. Hindi ibig sabihin, pastor ka, ay sasabihin, don't touch the Lord's anointed. Kasi ginagamit yun, ina-abuse yun ng iba eh. Na para bang dahil anointed ka, hindi ka pwedeng hawakan ng Panginoon. Kapatid, kung meron kang ginagawang hindi tama, paalalahanan natin si pastor. Pero may 2 o 3 witnesses. We need to secure his testimony na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Mataas na pagkatawag ng Panginoon. Check? Check. Okay, secure his testimony. And then letter T. Sabi dito, sa harap ng Diyos at ni Christ Jesus. By the way, ang binabasa ko po, kung pamilya na kayo dito, ito ho yung isinalin ng Philippine Bible Society, ang Pinoy version ng Bible. Ano ba yung Pinoy version? Ito ho ang Taglist Bible. Gustong-gusto ng mga kabataan ito. Dahil pag nagsasalita ang mga kabataan, di ba? Taglist. Okay? May Tagalog-English. Kaya ito ho, Taglist din. Itong pagsasalin nito, mga scholars ho ang nagsalin nito. Kaya hindi ito basta. 3 years nilang isinalin po ito. Okay? Ng scholars. At ngayon po, ilang taon na nilang ginagawa yung Old Testament. Hindi pa tapos. Okay? Kasi mahaba-haba yun. Okay. Baka akong napunta doon. Pero Pinoy version, gusto ng mga kabataan. Okay? Okay. Letter T, we need to treat him with dignity. Bakit? Sa harap ng Diyos at ni Christ Jesus at sa mga banal na angels, inuutos ko sa inyo na sundin ang mga bagay na ito at huwag kakampihan o papaboran at huwag kang padalos-dalos sa pagpatong mo ng kamay sa mga tao para gawin silang leader ng church. Huwag kang makisali sa mga kasalanan ng iba, sikapin mong huwag kang magkasala. So, ang pastor, si Reverendo Joshua, ay kagalang-galang, iginagalang natin, pero dapat nandun yung dangal na makikita sa kanya. Kaya nga hindi tayo padalos-dalos sa pagpapatong ng kamay. Hindi yung, uy, okay ka, sige, ordain ka na namin pastor, kahit hindi qualified. At least sabihin mo, Pastor Joshua, meron kang 7 bishops na nag-examine sa'yo. 2 presidente ng seminaryo. So, pumasa ka pala, no? Hindi lang pumasa. Unanimous pa ang decision nila. Because we treat you with that dignity in that position na ipinagkaloob at ibinigay ng Panginoon sa iyo. So, P, provide him with double honor. Check. Armor him from false accusation. Check. Secure his testimony. Check. Treat him with dignity. Check. Dadako po tayo sa Hebrews 13 verses 17 and 18 at titingnan naman natin yung 2 pa, O and R. Pastor, ang sabi ko nga Hebrews 13 verse 17. Sundin ninyo ang mga leaders at gawin ninyo ang mga utos nila. Hindi sila tumitigil sa pag-aalaga sa inyo kasi mananagot sila sa Diyos sa mga ginagawa nila. Pag sinunod ninyo sila, masaya nilang gagawin ang trabaho nila. Pero kung hindi,
gagawin nila yon ng mabigat sa loob at hindi yon makakatulong sa inyo. Letter O, obey your pastor. Obey your pastor? Check? Okay. Kasi pag hindi nyo inobey, malulungkot siya. Mabigat sa kanyang loob. Pero, mas malaki ang problema nyo. Dahil pag nagsumbong siya sa Lord, kawawa kayo. Di ba? Kasi sabi dito, sundin ninyo ang mga leaders, gawin ang inuutos nila, hindi sila tumitigil sa pag-aalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos sa mga ginagawa nila. Kaya si Pastor Joshua, bilang pastor, pag may problema siya sa mga miyembro, sabi niya, salit na isumbong niya sa iba, sinusumbong niya kay Lord. Nako, kung isumbong kayo ni Pastor Joshua sa Panginoon, ay di hindi kayo makapagtago. Di ba? Kaya mahalagang, nandun niya, you obey your leaders dahil sila ay mananagot sa Diyos para sa inyo. At para hindi naman siya nalulungkot sa kanyang gawaing pinagkatiwala ng Panginoon. Check? Check. At panghuli, verse 18, letter R, resolve to pray for our pastor. Ipag-pray nyo kami. Sigurado kaming malinis ang konsyensya namin at lagi namin gustong gawin ang tama. Please lang, lalo nyong ipag-pray sa Diyos na makabalik agad ako sa inyo. Yun ang kanyang prayer. But ipag-pray. Letter R, resolve to pray for our pastor. Check? Okay. Maganda po itong iglesyang ito. Talagang blessings na blessings talaga. Blessings in the Word. Pasado yung ating yung ating pastor sa lahat ng qualification. Chinek natin lahat. Pasado rin ang ating church, ang congregation, na gagawin natin ang ating lahat ng pananagutan. Amen? Okay. Ngayon po, si Pastor Joshua, babasahin ko lang po ang isang bahagi ng banal na kasulatan. Pastor Joshua, pwede ka uling tumayo dito sa harapan. Ito yung tagubilin na ibinigay ni Apostol Pablo sa mga leaders ng iglesia. Acts 20:28. Sabi niya dito, kaya ingatan nyo ang sarili nyo. At ingatan nyo rin ang lahat ng members ng grupo na ibinigay sa inyo ng Holy Spirit para alagaan. Alagaan yung mabuti ang church ng Diyos na binili niya kapalit ng buhay ng sarili niyang anak. Acts 20:28. Dalawa ang iyong pananagutan, Pastor Joshua. Una, alagaan ang iyong sarili. Kasi ikaw ay tulad ng sinalimbawa. Dapat pamarisan. Dapat tingnan mo ang iyong pananalita, ang iyong pagkilos, ang iyong pag-iisip, ang lahat ng iyong mga buong buhay mo ay alagaan mo. At dahil dito, makikita natin na ikaw ay halimbawa na pwedeng pamarisan. Pangalawa, ay alagaan mo rin, sabi dito, talatang 28, ang lahat ng members. Hindi yung paborito mo. Sabagay, wala ka namang paborito kundi si Christine. Hindi ka. Hindi, aalagaan mo ang lahat. Wala kang tinatangi, wala kang pinipili. Sapagkat sila ay itinalaga ng Panginoon sa iyo. Mahalaga na sa pananagutan mo ito, ang banal na spirito ang nagbigay sa iyo ng kongregasyong ito. At ito'y iyong aalagaan ang lahat. Tapos ito'y hindi mo sarili. Ito ay, sabi dito ng talatang 28, sapagkat ang Diyos ang may-ari ng iglesyang ito. Ang blessings in the word community ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos. At paano niya ipinakita na siyang nagmamay-ari? Ito ay tinubos kapalit ng buhay ng sarili niyang anak. Nung nag-decide ka na hindi pumasok sa SGB, ano pa yung dalawa? Philippine Airlines. At Pasay Press. Cypress pala. Parang sabi, ay bakit mo tinalikuran yung SGB? Yun ang number 1 dito sa Pilipinas na accounting firm. Mas higit
sa 1,000 beses na karangalan ang ipinagkaloob ng Diyos sapagkat ang pinangangalagaan mo hindi SGB. Ang pinangangalagaan mo pamilya ng Diyos. Pag-aari ng Diyos. Ang iyong boss hindi si Sisip Gozres Milayo. Ang boss mo, ang Panginoong Diyos na buhay. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen? Mas magaling na employer ang Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Napakalaking kabutihan, kalooban, pinagkaloob. Okay, ngayon po ay dadako na tayo sa ating presentation of symbols. Unang-una ay bibigay po natin yung Bible. Sige po, kayo po ang magbigay ng Bible. Pastor Joshua, galing sa iyong tatay, si Moses. Ang Bibliyang ito. Sinasabi nila, tayo mga ibangheliko, wala tayong Pope. Although tama yung sinabi ni Pastor Nes na bilang tagapanguna ng World Evangelical Alliance, I am equivalent to the Pope. At, pero hindi po natin pinapakilala yon. Sapagkat wala sa Biblia ang Pope. Meron tayong paper Pope. Sino po ang ating paper Pope? Hawak mo ngayon ang ating paper Pope. Ang Biblia is the final authority in all matters of faith and conduct. Amen? Yan ang ating Papa. Siya yung ex-cathedra. Siya yung infallible because the Word of God is infallible, inerrant, is the Word of God. Make sure ng iyong buhay ay ayon sa tinuturo ng banal na kasulatan at lahat ng ituturo mo ay ayon din sa sinasabi ng banal na kasulatan. That is our Pope, the Word of God, the final authority in all matters of faith and conduct. Tatawagin ko si Bishop para sa ibang symbols na ibibigay para sa kanya. Bishop Leo. Salamat, Bishop F. Naalala ko, Bishop F, yung exhortation nyo kanina. We give him double honor. Ang una ay talagang honor. Pangalawa ay honorarium. Para talagang kompleto. Di ba, Bishop? Ngayon po ay bigyan po natin ng pansin ang pagbibigay po sa kanya ng robe at saka ng stole. Okay. Ang robe po ay simbolo po ng covering of our God upon His life, upon His ministry. Ito po ay basihan din ng simbolo ng the atonement. Kasi ang ibig sabihin ng atonement ay that God covered our sins. In 1 Corinthians 5:21, He who knew no sin was made sin for us. In Psalm 91 ay sinasabi doon, napakahaba po ang Psalm 91. Pipick up lang po ako ng ilang mga kabanata o talata, verses sa Psalm 91. Ito po ang sinasabi ng Psalm 91. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty.
covering po ito, simbolo po ng covering ng Diyos. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. Ito po ang talata. He will cover you. That is the symbol of God's covering. He will cover you with His feathers, and under His wings you will have your refuge. Praise God. Talaga pong special na special ang kanyang simbolo nitong robe. Ito rin ay simbolo ng tinatawag natin na pastoral duties and function. Pag sinusot ito ng pastor, ay sa mga special na okasyon. Ewan ko kung pwede naman isuot mo yan tuwing linggo na magpipreach ka. Pwede naman eh. Kaya lang, ang advantage lang yan ay iikli ang mensahe niya. Bakit po? Mainit kasi yan eh. Kaya, pastor, hindi mo pa nasubukan yan. Right. Okay, yung stole. Ang stole naman ay simbolo ng authority and function. Pag sinusot ito sa special occasion na minister, like we are wearing it now kasi special occasion ito, ay we are also standing under the authority of God. We are standing also under our function in the ministry, in our calling, and in general, in the body of Christ. Tagal-tagal ko na hindi nasuot ito eh. Itong aking kasuotan. Tagal na. Mga 5 taon na yata, Bishop F. Kasi 5 taon na tayo walang ordaining sa ABCO. Meron na sana ba't inabutan ng pandemic. And whenever people will see you wearing that, this one and that one, they know who you are. Alam nila. But especially, kayo po, alam nyo na po ang kahulugan nito. Pag sinusuot niya yan, ayaw niyo sabihin, Pastor, mabigat yata yung suot nyo. Wag po. Because sabi nga ni Bishop F kanina, bigyan natin siya ng high pedestal of respect. Kaya, muli po, congratulations sa inyo po, congratulations din po. Ay, Bishop, kaming dalawa ni Bishop, ngayon lang kami nakasaksi na hindi pa may bahay ay nagsuot na ng Kasi malapit na naman ikasal eh. So, congratulations to you. Okay. Mamaya po ay bibigyan natin yung certificate of ordination. Dapat po kasi plaque pero hindi natin na paayos yon. So mamaya natin bibigay. Pero pupunta muna tayo sa dedicatory prayer. Inihiling ko po ang mga magulang ni Pastor Joshua, nasamahan si Pastor Joshua para sa ating panalangin ng pagtatalaga sa kanya, sa kanyang paglilingkod. Pwede ka bang lumuhod? Sige po. Medyo napabilis pala ako. May sing-sing pa nga pala. Ayun. Naalala ko nung pumanik yung nanay eh. Pamilyar na pamilyar sa atin po ang sing-sing, lalo na sa ikinakasal.
Sinasabi normally ng nagkakasal, ang singsing na ito ay bilog, tanda ng walang putol at walang katapusang pag-ibig. Ganon din po sa kanya ngayon. Pangalawa, sinasabi ng ng nagkakasal na ito ay simbolo rin ng covenant. Kasi pag wala na. At nandun na siya sa baba. Pag kinasal na po kayo, sige po, tuloy niyo na po, dito lang po kayo. Opo. Alright po. Pag kinasal po kasi kayo, ito ay simbolo ng unending covenant. Tama po? May singsing po ba kayo? Pakitaas niyo inyong mga singsing para ma-remind naman kayo na inyong covenant. Ayun. 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 Ang iba ay ayaw na itaas. Kumupas na. Kumupas na. Pero kahit magkukupas ang singsing, ang pag-ibig naman hindi kumukupas. Alright? Okay. Ito rin ay simbolo na sa tuwing makita mong singsing nito, ay malaala mo ang pangako ng Diyos sa iyo. Ang sabi ng Diyos, I will never leave you, I will never forsake you. I have called you, and you have not even chosen me, but I have chosen you. Kaya, pag nakikita mo ito, the more that you will be encouraged and the more that you will be strong, not strong, mali ako, stronger in your serving God in the calling that He has for you. Pwede ba natin Bishop i-request kung sino magsusunod? Nanay, si Nanay. Nanay po. Kahit masikip, ipilit po nyo. Masakit. O, doon na lang sa pinakamaliit. Ayun. Okay. Sige po. Hinihiling ko pong lahat tayo magsitayo at si Pastor Joshua ay ating paluluhodin at papalibutan ng kanyang mga magulang at kasama na rin si Christine. Mga elders, pwede rin bang ang mga elders ay kasama dito sa kayo tumayo sa harapan? Alam ko marami kayo kaya atin pong extend ang ating mga kamay sa Kanya. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito, kami nakatayo sa iyong harapan. Habang ang aming kapatid, Pastor Joshua, ay nakaluhod sa iyo. Nagpapakita ng kanyang pagsuko sa iyo. Nagpapahayag ng kanyang pagbibigay ng buong buo ng kanyang buong buhay sa iyo. Tinatalaga ang buong lakas, buong puso, buong kaisipan at lahat ng kanyang buong buhay ay tinatalaga para sa kanyang paglilingkod habang siya ay nabubuhay. Sa banal na pagkakataong ito, pinapatong po namin ang aming mga kamay sa Kanya. Simbolo na kami po ang ginagamit mo ng pagkilala ng iyo pong pagkatawag sa Kanya. At amin siyang ibinubuklod for a full-time ministry of the gospel. Dalangin po namin, Panginoon, na unang-una ay pag-ingatan mo ang kanyang buhay upang siya ay maging halimbawa sa lahat ng kanyang pagkilos, pag-iisip, at mga ginagawa. Tulungan mo na magkaroon siya ng katalinuhang nanggagaling sa iyo upang sa kanyang pagtuturo at pagpapahayag ng iyong banal na salita ay may pahayag niya ito ng may buong katotohanan na nanggagaling sa iyo. Tulungan mo rin po, Panginoon, na sa kanyang pamamahala ng iglesia ay bibigyan mo siya ng gabay na nanggagaling sa iyong banal na spirito upang makapanguna siya
ng panguna na makikita ang paglago ng gawain ito sapagkat ito ay hindi sa Kanya. Ang Iglesyang Blessings in the Word Community ay pagmamayari ng Diyos na buhay. At ito'y tinubos ng dugo ng banal ng ating Panginoong Hesukristo. At ang banal na Espiritu ang nagtatalaga sa Kanya sa ganito pong pananagutan. Kaya Panginoon, patuloy mong patnubayan, pangunahan, biyayaan ang aming kapatid, Pastor Joshua. Amin pong ikakabit sa kanyang pangalan ang reverendo. Ibig sabihin, siya ay iyong itinalaga sa napakabanal na gawain. At nawa po ay tulungan mo ng kanyang buhay ay tunay na magpahayag ng kabanalang tinanggap niya galing sa iyo. At sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu ay mapamuhay niya ang ganitong kabanalan. Tulungan mo na magkaroon siya ng katatagan sa pananampalataya. Tulungan mo siya na magkaroon ng tunay na buhay na magiging inspirasyon sa lahat. At nawa po sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod, maging ang hindi mananampalataya ay bibigay galang sa kanya. At susunod sa iyo at kikilala sa iyo dahil sa kanyang mga pagtuturo at pananalita. Pag-ingatan mo siya sa mga lalang ng kaaway. Alam po namin na si Satanas ay hindi titigil. Pero salamat sapagkat higit sa lahat, ang tagumpay ay nasa iyo. Ang pag-iingat ay nasa iyo. Ang kalinga ay nasa iyo. At ikaw magbibigay sa kanya ng tunay na katatagan at tagumpay sa kanyang buhay Kristiyano at sa kanyang pagsunod sa iyo. Pagpalain mo siya sa kanyang habang buhay na paglilingkod. At nawa po patuloy siyang magbigay luwalhati, magbigay kapurihan, at magbigay kaluwalhatian sa iyo. Salamat po. At ngayon, tinatalaga namin siya sa iyong paglilingkod sa habang buhay na ipinagkakaloob mo sa Kanya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Diyos Ama at sa biyaya ng banal ng aming Panginoong Hesukristo at sa patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu. Amen at amen. Amen. Ngayon po ay aking pinapakilala, kami ni Bishop Alconga, ang ating Reverendo Joshua B. De Los Reyes. Ito po yung certificate. Pwede na ho tayo magsiupo. Ito ho ay replica lamang dahil wala pang dilo nyo. Si tatay, Tagaytay Ministerial Fellowship. Pero si Joshua, Philippine Council of Evangelical Churches. Certificate of Ordination. After judging his gifts, his call on the ministry, based on the criteria on the Word of God, and in recognition of his leadership as pastor of Blessings in the Word Community, Joshua B. De Los Reyes was solemnly and publicly set apart as and ordained as minister of the gospel by the authority of an order of the Philippine Council of Evangelical Churches, given this 21st day of November 2021 at the Blessings in the Word Community, Tagaytay City. Signed, Bishop Leo Alconga, Bishop Noel Pantoja, Bishop Evangelio Mercado, Bishop Manny Carlos, Dr. Timoteo Hener, Bishop Cesar Posalan, at Bishop Ephraim Tendero. Congratulations. Pagpalain ka ng Panginoon. So, may response po ba ang ating Reverendo Joshua De Los Reyes? Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa nangyayari ngayon pong umagang ito. Ito po ay lahat ay biyaya ng Diyos, kaloob ng Panginoon. Minsan naiisip ko hindi ako karapat-dapat sa ganitong pagpaparangal, subalit ibinigay ng Panginoon. Kaya siya lang po ang tatanggap ng pinakamataas na papuri.
Pangalawa po, gusto kong magpasalamat sa aking minamahal na iglesia, ang aking church family, ang Blessings in the Word community, sa inyo pong pagtitiwala sa akin, sa inyo pong pagtanggap sa akin, at sa atin pong pagsasama-samang paglilingkod sa Panginoon. Alam na alam ko po na sa tulong ng Panginoon at ng kilos ng Banal na Espiritu, marami tayong maaabot to expand the propagation of the gospel. Pangatlo, gusto ko pong magpasalamat sa aking mga magulang, Pastor Nestor, Mami Meli, dahil hindi nyo pinagkait na ako ay magpastor. Salamat dahil hindi kayo kumontra, kundi kayo ay lalo pang sumuporta sa pagkatawag na ito. I am truly blessed for having parents like you. At ganun din sa aking mga kapatid sa kanilang patuloy na pagmamahal at pagsuporta sa akin sa NAP, sa iba't ibang klaseng pamamaraan. I'm truly blessed that I have siblings like you. To God be the glory. And of course, pasasalamat din po sa ating mga minamahal na bishops, Bishop Leo Alconga, the other bishops that are not here, and of course, ang aking kinoconsider ng tatay talaga sa Body of Christ, Bishop F. Tendero. Salamat po sa inyo, sa inyong pagtitiwala. I am truly blessed for this kind of blessing that you extended to my life. Ako po'y nandito lang for you. Ano pong may tutulong sa Body of Christ, sa Church ng Panginoon, nandito po ako to support our bishops. Salamat po muli. Apa. Salamat po. Muli maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng dumalo sa gawaing ito. And all to Jesus I surrender all. To Thee I freely give, and I will never love and trust You in Your presence daily live. And I surrender all. And I surrender all. And all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Let us all stand and worship the Lord as Jesus. Oh, to Jesus I surrender all. To Thee I freely give. I will ever love and trust You in Your presence daily live. And I surrender all. And I surrender all. And all to Thee, my blessed Savior,
surrendered all. And I surrendered all. And I surrendered all. And all to thee, my blessed Savior, I surrendered all. Yes, Jesus. Yes, Lord. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen and amen. Our worship service is over. See you next Sunday and God bless you. Pagpalain po kayo ng Panginoon.